Nagsimula ang kwento sa isang grupo ng mga adventurer na nakikipagsapalaran na labanan ang isang malakas na dragon. Bumuga ito ng malakas na apoy na nagdulot ng malawakang pagkasira ng kagubatan, at ang mga adventurer ay napilitang umatras. Sa isang malawak na lupain, si Al ay nag-aani ng kanyang pananim at naghahanda upang dalhin sa pamilihan. Nakakuha siya ng alert mula sa kanyang status na ang kanyang skills sa pagsasaka ay umabot na sa level 10, kasama niya ang kanyang kaibigan na si Testa, isang mangingisda, at namamangha ito sa kanyang tagumpay. Si Testa ay naiinggit kay Al dahil nakakuha rin ito ng level 10 sa pangingisda noong sila ay magkasama. Biglang nakakuha si Al ng pagpipilian kung i-evolve ang kanyang mga skills. Tinanggap ito ni Al at nakakuha siya ng titulo na Nature Lover at nalilito siya kung ano ang ibig sabihin nito. Napansin ni Testa na bigla siyang nagkaroon ng 65,000 status points na may higit 45,000 sa depensa at 73,000 naman sa atake. Nagulat sila ngunit naalala ni Al na kailangan na niyang magtungo sa palengke. Sa daan ay napansin niya ang dragon na umaatake sa mga adventurer na walang kalaban-laban at nagdesisyon na umatras. Nagpasya si Al na tumulong at inihagis ang carrot upang ma-distract ang dragon, ngunit pagtama ng carrot ay sumabog ito na siyang ikinagulat ng adventurer. Maging si Al ay hindi makapaniwala sa kanyang bagong lakas. Nang puntahan ng adventurer ang pinagmulan ng atake ay bakas na lamang ang kanilang nadatnan. Si Al ay nakarating na sa royal capital nang may isang batang babae ang kinikidnap. Tumalon si Al upang salubungin at nailigtas niya ang babae. Inatake ng kidnapper si Al gamit ang kutsilyo ngunit madali niya itong natalo at naaresto. Ang babae ay nagpapasalamat sa kanya nang biglang tumunog ang kampana at mabilis itong tumakbo. Hiningi ng babae ang kanyang pangalan ngunit nagmadali ito na ihatid ang kanyang pananim sa palengke. Pauwi na si Al nang harangin siya ng mga gwardya. Inakala ni Al na maaring may problema siya nang biglang magpakita ang babae na kanyang iniligtas at nagpakilala bilang isang prinsesa ng kabisera. Si Al ay kinakabahan na nakipag-usap sa prinsesa at inutusan siya nito na makipag-usap ng casual. Inalok siya ng prinsesa na maglingkod sa maharlikang pamilya. Sumigaw siya ng hindi sa kanyang isip, maingat niyang tinanggihan ang alok at sinabing hindi niya kayang hawakan ang responsibilidad. Sinubukan niyang iwanan si Phallus ngunit nahuli siya nito. Sinabi ni Phallus na babayaran nila siya ng maayos ngunit hindi nagbago ang kanyang pasya at ang nais niya lang ay magsaka habang buhay. Nang marinig ito ni Phallus ay nag-alok ito ng isang malawak na bukirin na malapit sa kabisera at may lawak na 33,000 square meters. Nagtanong si Al kung bakit ba siya gustong-gusto nito na i-recruit. Sinabi ni Phallus na dahil madali niyang natalo ang isang lalaki na may higit 500 na lakas. Naitanong ni Al kung ano ang karaniwang lakas ng tao. Ipinaliwanag ni Phallus ang ordinaryong tao ay may lakas na 50 points, 130 points sa adventurer, 600 sa knight at captain, at 1,000 naman sa hero. Hiniling ni Phallus na makita ang kanyang status, ngunit hindi niya ito pwedeng ipakita dahil sa sobrang taas nito. Sa pagbabalik ng tatlong adventurer ay ibinalita nila na ang dragon sa kagubatan ay natalo ng isang hindi pa nakikilalang tao, at nang kanilang tukuyin ay isang bakas ng karwahe na lamang ang kanilang nadatnan. Pinaghihinalaan ni Phallus si Al ngunit nakatakas na pala ito habang sila ay nag-uusap. Hindi pa rin naman nawala ng pag-asa si Phallus at determinado siya na i-recruit si Al. Biglang sinabi ng isang gwardya na kailangan niyang bumalik ng palasyo, sapagkat ay may isang malaking grupo ng mga halimaw ang papalapit sa kabisera. Ayon sa report ito ay Orc Dragon at Golem na nanggaling sa Hell Zone. Ikinagulat ito ng hari dahil ang pinuno ng Hell Zone na si Macbeth o Demon King ay pinatay na ng bayani at nagkaroon na ng kapayapaan sa pagitan ng demons. Sinabi ni Cecil na marahil ay hindi lahat ng demons ay tinanggap ang kapayapaan, lalo na ang commander ng unang hukbo na si Romeo Van Dead. Siguro ay isa daw itong paghihiganti sa pagkamatay ng Demon King. Pinayuhan niya ang hari na lisanin ang kabisera para sa kanyang kaligtasan, ngunit ayaw ng hari at hindi niya kayang iwanan ang kanyang nasasakupan, subalit nakiusap ang mga sundalo na kailangan niyang tumakas at bumalik ng buhay. Si Al sa wakas ay nakauwi na nang hindi niya sinasadya na masira ang kanyang doorknob dahil sa bago niyang lakas. Magpapahinga na sana ito nang biglang kumatok si Testa. Ibinalita ni Testa na may isang grupo ng mga halimaw ang malapit sa nayon at kailangan na nilang lumikas. Naisip ni Al ang kanyang mga pananim kaya nagmadali siyang pumunta sa bukid.
Masaya naman siya nang makita niya na ayos lang ang mga ito. Nakita ni Al ang grupo ng mga halimaw at napagtanto niya na patungo ang lahat ng ito sa kabisera. Hindi niya nais na makisali dahil isa lang siyang magsasaka. Ngunit napagtanto niya na kapag nawasak ang Kapitolyo ay wala na siyang pagbebentahan ng pananim. Sa kabilang banda ang hari at prinsesa ay nakatakas mula sa kabisera. Dinala sila ni Cecil sa isang tago na lugar at bigla niyang inatake ang hari at ang mga kawal. Si Cecil ay nagbago ng anyo at ipinahayag na siya ay isang demonyo na si General Romeo Vanded. Sa simula pa lamang ay nagpapanggap na ito at ibinunyag niya ang kanyang plano na pamunuan ang kaharian. Inatake niya ang hari gamit ang dark magic at agad naman na gumamit ang hari ng barrier. Ang barrier ay nagsimulang masira kaya agad siyang tinulungan ni Phallus. Si Romeo ay nagpakawala ng pangalawang pag-atake dahilan para masira ang barrier ng mag-ama. Nang tatapusin na ni Romeo ang mag-ama ay biglang dumating si Al para tulungan sila. Si Romeo ay na-curious kung sino siya ngunit sinabi ni Al na isa lang siyang ordinaryo na magsasaka. Tumalon si Romeo sa kanyang likuran at mabuti na lang ay nagawa niyang seluhin ang espada at inihagis niya ito palayo. Suspetya ni Romeo na marahil si Al ang sumira sa kanyang plano na kidnapin ang prinsesa at ang pumatay sa dragon, hinigop nito ang mga demons sa paligid at inilabas ang tunay na anyo. Sa kanyang status nakita ni Phallus na siya ay nasa level 78 at higit 5,000 na lakas kaya sinabihan niya si Al na tumakas. Naglabas ng malakas na enerhiya si Romeo at sinugod niya ng suntok si Al. Ngunit sumabay ng suntok si Al na nagdulot ng pagkatalo ni Romeo. Ang ibang demons ay nabigla at natakot kaya agad silang tumakas. Lubos na nagpapasalamat ang hari sa pagkakaligtas sa kanilang buhay ngunit ginawa lang daw ito ni Al para protektahan ang kanyang pananim at ang lugar kung saan ito nagbebenta. Hiniling ng hari na siya ay maglingkod sa bansa at inalok siya na gawing commander or kung anuman na titulo ang gusto nito. Ngunit tumanggi si Al at sinabing gusto niya lang na maging magsasaka. Bilang gantimpala ay ibinigay ni Phallus ang 33,000 square meters field na malapit sa kaharian, at ang kapalit ay magpaparehistro ito bilang isang adventurer, para na rin kung sakali ay matulungan niya ang kaharian laban sa mga monster. Pumayag si Al sa inalok ni Phallus, ngunit nang makita niya ang lupa na sinasabi ni Phallus ay napagtanto niya na siya ay nalinlang. Kinabukasan ay inikot ni Al ang Kapitolyo kasama si Phallus at namangha ito sa iba't ibang uri ng pagkain. Naitanong ni Al kung ayos lang ba na naglalakad-lakad ang isang prinsesa sa Kapitolyo. Sinabi ni Phallus na mayroon siyang katulong na gumanap bilang siya sa palasyo, at gumamit din ito ng mahiwagang hairpin upang hindi siya makilala ng mga tao. Nagtungo sila sa Adventurer Guild at agad silang sinalubong ng Guildmaster na narinig ang usap-usapan tungkol sa lakas ni Al. Dinala siya sa reception desk na kung saan ay nakilala niya ang secretary na may pangalan na Helen. Biglang tumunog ng malakas ang tiyan ni Al kaya binigyan muna ito ng pagkain. Tinanong ni Helen kung bakit gusto niyang maging adventurer. Ipinaliwanag ni Al na nagparehistro lamang siya dahil sa kanilang napagkasunduan ni Phallus. Biglang dumating ang tatlong adventurer noong nakaraang araw na sina Jake, Luke at Lamia. Nagpapasalamat ang mga ito dahil sa kanyang pagkakatalo sa S-rank dragon at narinig ito ng taong nasa paligid at namangha sa kanya. Sana daw ay makasama nila si Al na lumaban sa mga monster. Napabuntong hininga si Al at inisip na siya ay hinihila palayo sa kanyang pagsasaka. Nais subukan ni Al na gumawa ng isang quest ngunit ipinaliwanag ni Helen na ang mga adventurer ay may ranggo na mula sa F-rank hanggang sa double S-rank, at dahil siya ay bago ay kailangan niya munang magsimula sa madaling quest kagaya ng pangungulekta ng 10 halamang gamot. Pinayuhan siya ni Helen na kailangan niyang magsuot ng ilang kagamitan dahil delikado sa kagubatan ngunit sinabi ni Al na mahirap siya at wala itong pambili. Binigay ni Helen ang lumang balabal at mapapataas nito ang depensa. Tinanggihan ito ni Al ngunit wala na itong nagawa ng isuot ito sa kanya. Natulala si Helen nang makita siyang nakasuot ng balabal na tila may tao ito na naaalala. Inisip ni Al na siya ay palayo na ng palayo sa buhay magsasaka. Pumunta siya sa kagubatan upang mangolekta ng halaman. Sa daan ay nakita niya ang isang kaliskis at inisip niya na kung anong klaseng halimaw ang nakahulog nito. Biglang lumapit ang babaeng orc at sinunggaban siya nito na gustong magpalahi. Mabuti na lamang at dumating si Jake at iba pang adventurer kaya hindi natuloy ang pagkalat ng lahi. Naitanong ni Al kung may nalalaman ba sila tungkol sa itim na kaliskis. May ibang nagsasabi na nanggaling ito sa Black Dragon,
Pero ang Black Dragon daw ay naninirahan sa matataas na lugar at hindi sa kagubatan. Habang sila ay nag-uusap ay may napakalakas na aura ang bumalot sa paligid at nakaramdam sila ng matinding takot. Biglang nagpakita ang isang itim na dragon na nababalot ng maitim na aura at lumakad ito sa kanilang harapan na parang hindi sila napansin at mas lalo silang natakot nang makita ang status ng dragon. Isang batang babae ang tumatakbo at takot at nagising si Helen dahil isa pala itong bangungot. Kinabukasan ay napansin ng kanyang ina na parang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Iminungkahi ni Helen na siya ay nakakaranas ulit ng pagkawala ng memorya, at hindi niya matandaan kung paano siya nakauwi kahapon. Sinabi ng kanyang ina na kailangan niyang magpahinga at magpatingin sa doktor. Ngunit biglang dumating si Al at nag-request ng meeting kasama ang Guildmaster. Iniulat nila ang Black Dragon na kanilang nakita sa Grim Forest na may lakas na 230,000 attack power at sa kanilang hinala ay isa itong Ouroboros the Evil Dragon. Nabigla sila nang marinig nila ang tungkol sa dragon lalo na nang ipakita ni Al ang itim na kaliskis ay natakot si Helen at naalala niya ang kanyang kapatid na pinatay ng nakakatakot na dragon at nawalan siya ng malay. Si Al ay nagpakilala sa nanay ni Helen na si Wong Lin at nag-aalala ito sa kalagayan ng dalaga. Sinabi ni Wong Lin na nasa maayos ng kalagayan ang kanyang anak at nagulat din ito sa kanyang suot na balabal. Ipinaliwanag niya na walang maalala si Helen tungkol sa kanyang nakaraan. 15 years ago nang matagpuan nila si Helen sa tabing ilog at inalagaan, wala itong maalala kundi ang kanyang pangalan at ang balabal na kanyang suot. Hinala niya na maaring may koneksyon si Helen sa Evil Dragon na si Ouroboros. Nang marinig ito ni Al ay nagdesisyon siya na tumulong. Nagtungo siya sa silid-aklatan upang matuto ng higit pa ngunit siya ay nabigo. Naisip niyang tignan ng report noong 15 years ago simula nang makita si Helen ngunit hindi siya pinayagan ng librarian dahil hindi sapat ang kanyang ranggo upang magka-access dito. Mabuti na lamang at dumating si Phallus na ikinagulat ng bantay. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang prinsesa upang magka-access sa loob. Sa loob ay hinanap nila ang record kung saan ay natagpuan si Helen. Nalaman nila na 15 years ago ay nawasak ang Onoru Village at may itim na kaliskis ang natagpuan. Ang itim na kaliskis ay nagmula sa Evil Dragon na si Ouroboros na matagal nang namatay at kung nabuhay ito ay ang buong mundo ay nasa panganib. Nagtungo silang dalawa sa Onoru Village at ito ay wasak pa rin kagaya ng dati. Nakarinig si Al ng boses at pinuntahan niya ang pinanggagalingan nito. Sa isang libingan ay may lumitaw na batang lalaki na kapareho ng kanyang balabal. Nagtataka si Phallus kung sino ang kausap ni Al dahil hindi niya makita ang bata at marinig. Doon napagtanto ni Al na ang bata ay isang kaluluwa na may pangalang Lei. Masaya si Rai dahil sa tagal ng pag-aantay niya sa wakas ay may nakakita at nakarinig sa kanya at napansin ni Rai ang kaparehong suot ni Al na balabal. Ipinaliwanag naman ni Al kung paano niya ito nakuha kay Helen. Masaya si Rai sa kanyang narinig at isiniwalat niya na siya at si Helen ay magkapatid at ang balabal ay regalo sa kanya ng kanyang ama nung siya ay nabubuhay pa. Ibinahagi ni Al ang balabal sa paligid ni Phallus na nagresulta upang mataranta at mamula ito. Nag-umpisang makita ni Phallus ang batang kaluluwa at nakaramdam ito ng takot. Tinakpan ni Al ang bibig ni Phallus at sinabihan si Rai na ipagpatuloy ang kwento. Ayon kay Rai si Helen ang tanging nakaligtas sa kanilang lugar 15 years ago. Tinawag ni Helen si Rai para sa isang tanghalian habang siya ay nagsasanay gamit ang espada. Nadapa ito at lubos na nag-alala si Helen at sinabing tigilan ang paglalaro. Sinabi ni Rai na hindi siya naglalaro at gusto niyang maging matapang na mandirigma. Biglang dumilim ang kalangitan at bumagsak ang bowl ang apoy. Nagmadali silang bumalik sa nayon ngunit nawasak na ang kabuuan nito. Sa hindi kalayuan ay may dragon na dumating at tumayo ang bata at binato niya ito. Nagalit ang dragon at sumigaw ng napakalakas. Ang bata ay nagsimulang makaramdam ng takot dahilan upang lumakas ang dragon dahil kinakain nito ang kanilang takot at kawalan ng pag-asa. Mula sa malayo ay nasaksihan nila ang mga pangyayari. Alam nila na wala silang magagawa kaya tumakbo sila sa kabilang direksyon ngunit mabilis silang natunto ng dragon. Patuloy silang tumakbo hanggang sa mapagod si Helen at madapa. Sinabi niya kay Rai na magpatuloy siya sa pagtakbo at iwan na siyang mag-isa. Nang ang dragon ay naghahanda ng kainin si Helen ay bumato si Rai ng patalim at tumama sa kanyang mata. Ngunit hindi ito tumalab sa dragon at nagdesisyon na unang kainin si Rai.
Ang dragon ay natutuwa dahil ang takot at kawalan ng pag-asa ni Helen ay nakakapagbigay sa kanya ng lakas. Nagdesisyon ang dragon na hayaang mabuhay si Helen at nanumpa ito na babalik pagtapos ng 15 years upang muling sirain ang kanyang tahanan dahilan upang maging mas lalong emosyonal ito. Si Rai ay nanumpa na kahit sa kamatayan ay poprotektahan niya ang kanyang kapatid. Dahil sa kanyang sinabi ay itinali ng dragon ang kanyang kaluluwa upang sa kanyang pagbabalik ay masaksihan ni Rai ang malungkot na kapalaran ni Helen. Ipinaliwanag ni Rai na ang dragon ay palaging nag-iiwan ng isang survivor upang maipakalat ang kwento at lumikha ng mas maraming takot sa mga tao, at kapag nagising ang dragon ay hahabulin niya ang survivor pati na rin ang lugar kung saan ito nanirahan. Nagmakaawa si Rai na pigilan nila ang dragon at iligtas si Helen ngunit sinabi ni Al na masyadong malakas ang dragon. Ipinaliwanag ni Rai na kumukuha ng lakas ang dragon sa taong nakakaramdam ng takot at kawalan ng pag-asa at maaari nila itong kontrahin sa kabaligtaran na paraan. Hiniling ni Rai na ipasa kay Helen ang isang mensahe at mabilis na umalis si Al habang bitbit ang prinsesa dahil ito daw ang pinakamabilis na paraan upang makarating agad sa kabisera. Nagmamadali sila dahil eksaktong 15 years na ang nakalipas at ngayon ang gagawing pag-atake ng dragon. Nang sila ay makarating sa kabutihang palad ay hindi pa nagpapakita ang dragon. Namangha si Phallus sa tibay ng katawan ni Al at bago sila naghiwalay ay sinabihan niya si Al na kailangan niyang matuto kung paano tratuhin ang babae ng tama. Sa kabilang banda ay nagdala si Wong Lin ng pagkain para kay Helen ngunit wala ito sa kanyang higaan. Naglalakad ito sa kagubatan na parang wala sa sarili at biglang lumitaw ang dragon. Binati siya ng dragon at biglang bumalik ang kanyang alaala 15 years ago. Pinaalala sa kanya ng dragon na kasalanan niya kung bakit namatay ang kanyang kapatid at ngayon ay kasalanan niya na naman dahil papatayin ng dragon ang mga tao sa lungsod. Nakiusap si Helen na huwag nang salakayin ang lungsod habang ang kanyang takot ay nag-uumpisang kumalat sa paligid na siyang hinihigop ng dragon. Si Helen ay handa nang tapusin ang kanyang sarili mabuti na lamang at dumating si Al. Sinampal siya ng dragon at mabuti na lamang ay hindi ito napuruhan dahil sa suot nitong balabal. Ang dragon ay nagulat dahil nagawa niyang makaligtas sa kanyang atake ngunit sinabi ni Al na hindi lang siya basta tao at isa rin siyang magsasaka na may kasamang suntok. Nagtataka ang dragon kung paano siya nasasaktan sa isang tao gayong napakataas ng kanyang status. Sinabihan ni Helen si Al na tumakas ngunit sinabi ni Al na poprotektahan niya siya at naalala niya ang kaparehong sinabi ng kanyang kapatid. Nagsimulang maglaban ang dalawa at sa puntong ito ay ang dragon ang nakakalamang. Nakiusap si Helen kay Al na iwan na siya at ayaw niyang may mamatay pa ulit ng dahil sa kanya. Tumakbo sila ng magkasama at sinabi ni Al kung paano niya nakilala ang kanyang kapatid. Alam ng kanyang kapatid na sisisihin niya ang kanyang sarili sa oras na bumalik ang kanyang alaala kaya nagpaabot ito na isang mensahe na hindi siya sinisisi sa kanyang pagkamatay at ipinagmamalaki niya na naprotektahan niya ang kanyang kapatid at sinabing mamuhay ito ng masaya para sa kanilang dalawa. Ang mensaheng ito ay nakapagbigay kay Helen ng pag-asa at ang kapangyarihan ng dragon ay nagsimulang mabawasan. Mula sa taas ay nagalit ang dragon at nagsimulang umatake ngunit nagawa itong tapusin ni Al sa isang suntok lang. Sa wakas natalo na ang dragon at mapapanatag na ang kanilang buhay subalit isang pangyayari ang hindi inaasahan mula kay Helen. Sinaksak siya ni Helen at agad siyang kumuha ng healing potion ngunit ito ay kanyang nabitawan. Muli siyang inatake ni Helen mabuti at naiiwasan niya ito. Sinubukan ni Al na alamin ang nangyayari kay Helen ngunit dito itong tapusin siya. Si Al ay nag-aantay na lang ng kanyang kamatayan nang magpakita ang puting pakpak na pagmamay-ari ni Benevolent Dragon Mirage. Si Mirage ang banal na dragon na nakapatay kay Ouroboros matagal na panahon na at nabuhay ito sa hindi malaman na dahilan. Ibinunyag ni Mirage na si Helen ay sinapian ni Ouroboros at pinagamit ang kanyang kapangyarihan at napagaling ang sugat nito. Matapos ibigay ang kapangyarihan ay bumagsak si Mirage at sinabi nito na gamitin ang kapangyarihan upang dalisayin ang masamang dragon at iligtas si Helen. Ang babae ay importante kay Al kaya inakala ng masamang dragon na hindi niya sasaktan ang katawan ni Helen ngunit bigla siyang sinuntok nito dahil nakikita nito sa mga mata na ito ang nais ni Helen. Tinulungan ni Al si Helen na makatayo sa pag-aakalang wala na ang masamang dragon ngunit bigla itong lumabas at sinubukan na makapasok sa kanyang katawan ngunit sa loob ng isip ni Al ay puro pagsasaka lamang ang nakita nito kaya naman ay wala siyang nakitang pagkakataon upang angkinin ang kanyang katawan.
Si Mirage ay bumangon upang tapusin ang laban at hiniwalay nito ang katawan ng masamang dragon sa katawan ni Helen papunta sa kawalan at bago umalis ang banal na dragon ay nagpaalam ito sa ating bida na noon ay walang malay. Si Al ay nagising sa isang silid kasama ang dalawang dalaga at naitanong niya kung ano ang nangyari kay Ouroboros. Sinabi ni Helen na matapos na dalisayin ang itim na dragon ay naglaho ito kasama ang banal na dragon. Ipinakita din ni Helen ang kanyang bagong kapangyarihan na nakuha sa masamang dragon na malaya niyang nakokontrol at balak niya raw ito na gamitin sa pagliligtas ng mga tao kagaya ng ginawa sa kanya ng kanyang kapatid. Napansin ni Helen na palaging magkasama si Phallus at si Al kaya naitanong niya kung ano ang relasyon ng dalawa. Hindi pwedeng sabihin ni Phallus na siya ay isang prinsesa kaya naman ay sinabi niya na sila ay magkababata. Hindi katagalan ay dumating ang Guildmaster at ang iba pa na nag-aalala kay Helen at namamangha rin sila dahil nagawang talunin ni Al ang masamang dragon na si Ouroboros at sila ay nagdiwang buong gabi dahil sa kanilang tagumpay. Kinabukasan ay nag-aani si Al ng kanyang pananim at kasama niya ang kanyang kaibigan na noon ay tumutulong sa kanya at biglang dumating ang isang messenger. Nakasaad sa sulat na siya ay namimiss ng kanyang mga magulang at hinihiling nila na sila ay dalawin dahil matagal na silang hindi nagkikita. Binabalak ni Al na dumalaw sa kanyang mga magulang pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga quest sa guild subalit nang magtungo ito sa palengke at matikman ang kamatis ay nagka-interest ito sa lasa at tinanong kung anong fertilizer ang ginagamit dito. Sinabi ng tindero na ito ay nagmula sa Lurugos kaya agad siyang nagtungo kay Helen upang ipakansela ang kanyang mga quest at nagdahilan siya na dadalaw sa kanyang mga magulang sa Lurugos pero ang tunay niyang pakay ay ang fertilizer sa lugar. Sinabi ni Helen na siya na lang ang tatapos sa kanyang mga quest dahil nagpa-register na rin siya bilang isang adventurer at gagamitin niya ang kanyang bagong kapangyarihan upang matapos ito. Pagkalabas ni Al ay nasalubong niya si Phallus na nagbabalak sumama dahil inakala nito natatapusin niya ang quest ngayong araw. Ipinaliwanag ni Al na siya ay pansamantala ang uuwi sa kanyang mga magulang. Nais sumama ni Phallus sa kanya ngunit hindi ito pinayagan ni Al pero nagpumilit si Phallus kaya agad niya itong tinakbuhan. Habang siya ay naglalakad ay nasalubong niya ang isang lalaking orc at naalala niya na ang lalaking orc ay pala kaibigan ngunit isa pala itong bading na orc kaya hinabol siya nito at binabalak na wasakin ang kanyang lagusan at mabuti na lamang ay dumating ang isang batang babae na may asul na buhok at mabilis niyang natalo ang orc. Napansin ng batang babae na nanginginig si Al kaya binigyan niya ito ng maiinom na tubig at nagpakilala siya bilang Yuri at tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa delikadong lugar na ito. Nagpakilala si Al bilang isang adventurer at sinabi niya na napakahina niya talaga pagdating sa mga orcs at nabanggit niya na siya ay patungo sa Lurugos. Si Yuri ay patungo rin sa Lurugos kaya inalok niya si Al na sabay silang maglakbay ngunit nagulat si Al dahil isang araw ang paglalakbay at naisip niya na baka magkatabi silang matulog. Nagbiro si Yuri at sinabi na kung may gagawin itong hindi maganda ay madali niya lang itong matatanggalan ng ulo. Habang sila ay naglalakad sa kagubatan ay bigla silang naalarma dahil merong isang nilalang na papalapit sa kanila ngunit isa pala itong messenger na nagagawa siyang hanapin kahit saan siya magpunta. Ang sulat ay nagmula sa kanyang ina at ipinaliwanag niya na ito ang dahilan kaya naisipan niya na dumalaw sa kanyang mga magulang pero ang pinakakailangan niya talaga ay ang fertilizer at pinaliwanag niya ang mga ingredients nito hanggang sa manakit ang ulo ni Yuri. Naitanong ni Al ang tungkol sa pamilya ni Yuri dahil malamang ay baka nag-aalala rin ang mga ito ngunit wala na daw nag-aalala sa kanya at pagkatapos ay iniba niya ang usapan. Naglabas ito ng mga kagamitan na magagamit nila sa kanilang pagtulog at nagtataka si Al kung paano nagkasya ang mga gamit sa kanyang bag kaya ipinaliwanag ni Yuri na ang bag na ito ay namana niya sa kanyang mga ninuno. Habang sila ay kumakain ay naitanong ni Al kung ano ang gagawin niya sa Lurugos. Sinabi ni Yuri na nais niyang imbestigahan ang mga kumakalat na balita tungkol sa isang demon at pinagtapat niya rin na siya ang bayani na tumalo kay Demon King Macbeth. Nagulat si Al at nag-alala ito kay Yuri dahil kahit siya ang bayani ay hindi pa rin maipagkakaila na isa pa rin siyang batang babae na maaaring mapahamak. Nagulat si Yuri at natulala ito dahil ito daw ang unang pagkakataon na may nag-alala sa kanya pero kailangan niya raw gamitin ang kapangyarihan ng isang bayani na naman na niya sa kanyang mga ninuno. Nang sila ay matutulog na ay napansin ni Al kung bakit dalawa ang kanyang dalang higaan at doon ay sinabi ni Yuri na sa kanyang paglalakbay ay nangarap siya ng may makausap na tao at makatabi sa pagtulog.
Sinabi ni Yuri na magkwentuhan sila hanggang sa makatulog subalit pagkahiga pa lang nito ay agad na siyang nakatulog. Hindi pa sumisikat ang araw ay maaga nang nagising si Al dahil ang kanyang katabi ay malahalimaw matulog. Kinabukasan sa wakas ay nakarating na sila sa Lurugos at nagtataka si Yuri kung bakit ito may benda. Sa loob bago sila maghiwalay ay ipinahayag ni Yuri na naging masaya siya sa kanilang paglalakbay at hiniling niya na kung may pagkakataon ay magkasama silang muli. Ipinaalam ni Al na siya ay magtatagal ng 1 linggo sa lugar at kung sakali na matapos na ang kanilang mga pakay ay magsasabay sila pabalik kaya nag-drawing ng mapa si Yuri kung saan sila maaaring magkita. Nagtanong-tanong si Yuri sa mga tao kung may mga demons ba silang nakita ngunit kahit isa ay wala silang nakita kaya iniisip niya na baka nagsinungaling ang mga ngalakal na nagbalita sa kanya. Sa hindi kalayuan ay may sumigaw na babae at agad niya itong pinuntahan. Sinabi ng babae na nakidnap ang kanyang nakababatang kapatid at nagtungo ito sa Forest of Illusion at agad niya itong pinuntahan at sa hindi kalayuan ay may lalaki na nagmamasid. Nang si Al ay makarating sa kanilang tahanan ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina at sobrang namiss siya nito kaya niyakap siya ng may pagmamahal. Nang dumating ang kanyang ama ay sinuntok siya nito sa pag-aakalang nilalandi niya ang kanyang asawa ngunit anak niya pala ang nasuntok niya kaya nagalit ng sobra ang kanyang asawa. Si Al ay pinakain ng masasarap na pagkain ng kanyang ina at ang kanyang ama ay patuloy na pinaparusahan. Naipagkumpara ni Al na mas masarap pa rin talaga ang luto ng kanyang ina kaysa sa luto ni Rory kaya naman ay nag-isip ng hindi maganda ang kanyang ina kung ano ang kanyang relasyon sa babaeng kanyang binanggit. Nang marinig ito ng kanyang ama sinabi niya na pakasalan niya na kaagad ito at magkaroon ng maraming anak kaya naman ay binali ng kanyang asawa ang kanyang likod. Pinaliwanag ni Al na nakilala niya lang si Rory at nakasabay sa kanyang paglalakbay at agad naman na humingi ng tawad ang kanyang ina dahil sa pag-iisip niya ng hindi maganda. Bago matulog ay nabanggit ni Al sa kanyang ama na ang pinakapakay niya sa lugar na ito ay ang pataba sa halaman at itinuro naman ang kanyang ama kung saan matatagpuan ang kanyang hinahanap. Napansin ng kanyang ama ang may bilog na marka sa mapa at ipinaliwanag ni Al na dyan sila magkikita ni Rory sa may hotel at tinanong niya ang kanyang ama kung may demons ba sa lugar. Sinabi ng kanyang ama na walang hotel sa lugar na iyan at wala ding demons ang nagpapakita. Kinabukasan ay nakuha na ni Al ang mga pataba na kanyang kailangan at habang siya ay naglalakad ay nakakita siya ng taong nagkukumpulan at nilapitan niya ito. Sinabi ng lalaki na siya ay inatake ng demon at kasalukuyan nakikipaglaban ang babae na may asul na buhok sa Forest of Illusion na agad niyang pinuntahan at isang pitik lang ng lalaki ang ilusyon na building at tao ay agad ding nawala. Sa gubat ay nakita niya ang babae na inaatake ng monster at tinulungan niya ito at kunwaring nagpasalamat ang babae sa kanya at nilabas nito ang tunay niyang itsura at mabuti na lang at dumating si Rory na magdamag ng nakikipaglaban. Hindi katagalan ay lumitaw ang isang lalaki at sinabi ni Rory na siya ang lalaking mangangalakal na nagbalita tungkol sa demons. Ang lalaki ay nagpakilala bilang Loki Devan at isa siyang demon na nagplano na dalhin silang dalawa sa gubat. Tinanong ni Rory kung bakit dinamay niya si Al at sumagot si Loki na ang pinakapakay niya ay si Al dahil siya ang nakatalo sa commander ng Demon King na si Romeo at sa Evil Dragon na si Ouroboros. Sinubukan ni Rory na umatake ngunit hindi ito nagtagumpay kaya binigyan siya ni Al ng paunang lunas at bumilib naman si Loki dahil nagagawa nitong gumamit ng healing magic. Si Al ay nag-umpisa ng umatake pero si Loki ang nakakalamang. Nagawa namang makatama ni Al ngunit nasuntok rin siya nito at muntik nang masira ang dalang fertilizer. Si Al ay gumamit ng healing magic sa kanyang sarili at sa hindi inaasahan ay nagagawa rin ito ng kanyang kalaban. Tina-target ni Loki si Al dahil maaari itong makagambala sa kanilang plano at target niya rin si Helen na noon ay nakakuha ng kapangyarihan ng dragon. Nag-umpisang umatake si Loki gamit ang mga halimaw na linta at kahit anong patay nila ay bumabalik lang ito sa dati kaya sinabi ni Rory na tumakas na si Al ngunit wala itong balak na mang-iwan. Si Loki ay gumawa ng malakas na pag-atake na nakapagpabagsak sa dalawa at napatalsik niya si Rory gamit ang linta at si Al naman ay napadapa. Sa pagkakataong ito ay wala na silang magawa at naghahanda ng tapusin ng demon ang buhay ni Rory.
Inalala ni Rory ang kanyang nakaraan na marami ang may galit sa kanya sapagkat bilang hero ay hindi siya nakakagamit ng God power pero nandyan naman ang kanyang mga magulang para siya ay suportahan. Bago pa isagawa ni Loki ang kanyang pag-atake ay namatay ang kanyang mga alagang lintes sapagkat nasipsip nito ang Nagari fertilizer na mabisang pagpatay sa mga peste sa halaman. Kahit sugatan na si Al ay patuloy pa rin siyang lumalaban dahil gusto niyang iligtas si Rory at ayaw niyang mapahamak si Helen at doon naisip ni Rory na siguro kaya hindi lumalabas ang kanyang God power ay lagi niyang iniisip na hindi niya kayang makapagligtas ng tao. Naging inspirasyon niya si Al na kahit nahihirapan na ay patuloy pa rin na lumalaban kaya nagawa niyang saksakin si Loki mula sa likod pero hindi ito sapat para mapabagsak ang demon at para makapagligtas ng tao ay pinilit niyang ilabas ang kanyang God power at nagawang sugatan si Loki at hindi niya na ito binigyan ng pagkakataon kaya mabilis niyang tinapos ang laban. Namangha si Al sa ipinakita ni Rory ngunit agad itong nawala ng malay at habang wala itong malay ay nasabi ni Rory na nagugustuhan na niya ito. Inabot na ng gabi at nanatili pa rin sila sa lugar at nang magising si Al ay nagulat ito na nakahiga siya sa binti ng isang babae. Pauwi na sila at habang sila ay naglalakad sa kagubatan ay nakarinig sila ng isang boses kaya natakot si Rory dahil hindi nito kayang labanan ang mga multo. Habang papalapit ang boses ay napansin ni Al na ito ay ang kanyang ina at natakot siya na baka tapusin nito ang buhay ni Rory kaya binuhat niya si Rory at tumakbo ng mabilis. Inakala ni Rory na natakot din ito sa multo pero sa isip ni Al ay may mas nakakatakot pa bukod sa multo. Pagdating nila sa lugar ay wala doon ang hotel na kung saan sila dapat magkikita at doon ay na-realize nila na iyon ay ilusyon na gawa ni Loki at bago sila maghiwalay ay sinabi ni Al na bibili ulit siya ng Nagari fertilizer bago sila bumalik sa Royal Capital. Habang pauwi si Al ay hinihiling niya na hindi pa nakakauwi ang kanyang ina dahil nung siya ay bata pa ay naisipan niyang maglaro sa malayo at hinanap siya ng kanyang ina. Sinubukan niyang hindi magpakita at umuwi dahil sa takot na mapagalitan pero nauna pa ito sa kanya. Pag-uwi niya ay wala pa doon ang kanyang ina kaya napanatag ang kanyang isipan subalit bigla itong nagsalita sa kanyang likuran kaya tumakbo siya papunta sa kanyang kwarto at naiwan ang kanyang ama sa labas. Kinabukasan ay nakikiusap ang kanyang ina na huwag nang umalis pero hindi na siya mapipigilan dahil pagsasaka na ang pinili niyang buhay. Nakipagkita na siya kay Rory dala ang fertilizer na ipinamili at sinabi ni Rory na tina-target na siya ng mga demon at sinabi ni Al na ganun din sa kanya at sinabi ni Al na kung may mangyari na hindi maganda ay magsabi ito kaagad at agad siyang darating para tumulong na siyang kinapula ng kanyang muka. Si Al at Rory ay bumalik sa guild at si Helen ay nagseselos sa relasyon na meron si Rory kay Al at ipinaramdam ang kanyang kapangyarihan ng demonyo. Kinabukasan sa bukid, isang batang lalaki ang namimitas ng mga prutas ngunit nahuli siya ni Al at nagalit. Dumating sina Rory at Helen upang tumulong sa bukid ngunit nagulat sila na galit si Al sa bata. Naiinis lang siya na napitas ang kanyang prutas kahit na ito ay hindi pa pwedeng anihin. Humingi ng tawad ang bata at kumakalam ang tiyan nito kaya binigyan siya ni Al ng repolyo. Napaluha ang bata sa lasa nito at masayang tumakbo. Pinaalam ni Helen na habang wala si Al ay nagkaroon ng mga pag-atake ng mga halimaw na humarang sa pakikipagkalakalan sa iba't ibang bansa at naging sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain na lalong nagpahirap sa mga tao. Bigla silang nakarinig ng kampana na ito ay hudyat ng pag-atake ng mga halimaw at mabilis silang nagtungo upang tumulong sa lungsod. Inilabas ni Helen ang kanyang demonic power at nakikipaglaban sa kanyang bagong demonyong kapangyarihan. Madali naman nila na natatalo ang mga halimaw ngunit patuloy ang pagdami nito kaya sa huli sila ay napalibutan. Biglang dumating ang mga knights mula sa kaharian ng Antisburg na nagbabanta sa mga halimaw na umalis at kung hindi man ay susunugin sila gamit ang banal na espadang Leviathan. Ang lahat ng halimaw ay umatras habang si Al ay nagulat na mayroong isang espada na maaaring magtaboy ng mga halimaw. Kinagabihan si Phallus ay emosyonal na nagpaalam sa kanyang amang hari at ang kanyang ama ay humihingi ng paumanhin sa pagkabigo sa kanya. Habang pinapakintab ni Al ang kanyang gamit sa pagsaka ay bumisita si Phallus upang magpaalam.
Nalilito si Al kung ano ang ibig niyang sabihin na paalam at hindi na siya babalik, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang sabihin sa kanya ng kanyang kasambahay na oras na para umalis at nagpasalamat siya sa lahat at naiwan si Al na nalilito. Makalipas ang ilang araw ay tumigil na sa pag-atake ang mga halimaw at ang lahat ay bumalik na sa normal. Si Al ay binisita ng batang lalaki at ng kanyang ina at humingi ng paumanhin ng ina para sa kanyang anak at sinabi kay Al na kung sakaling kailanganin niya ng mananahi ay maaari niya itong bisitahin sa bayan. Pag-alis ng mag-ina ay nagulat ito nang biglang nasa tabi na niya si Rick. Nakatanggap si Al ng isa pang liham mula sa kanyang ina at binigyan din siya ni Rick ng kopya ng papel na ikinagulat niya habang binabasa niya ito. Sa guild ay tinitingnan din ni Helen at Rory ang papel at nalaman nila na ikakasal si Fallis sa prinsipe ng Antisburg. Iniisip ni Helen kung ito ay isang kasal sa politika para makuha nila na protektahan ang kanilang bansa. Napansin ni Rory na kakaiba kung paano umatras ang mga halimaw mula sa mga knights dahil hindi dapat maunawaan ng halimaw ang salita ng tao. Biglang dumating si Al at sinabihan silang basahin ang kanyang sulat, na puno ito ng sulat ng kanyang ina at nagsasabing puro pagmamahal sa kanya at napahiya si Al at pinunit ito. Ibinigay niya ang isa pang pahina at binasa ng mga babae ang ulat ng kanyang ina tungkol sa mga pag-atake ng halimaw. Narinig niya ang tungkol sa mga pag-atake at gumawa ng sarili niyang pagsisiyasat upang matiyak na ligtas si Al. Ngunit nalaman niya na ang banal na espada ng Antisburg ay isang normal na espada lamang at walang espesyal na kapangyarihan. Nagulat ang mga babae kung paano ito nalaman ng kanyang ina. Ngunit nakasulat sa liham na siya ay dating commander ng mga Shadow Puppet. Bigla silang nagulat nang marinig ang mga Shadow Puppet, ngunit si Al ay walang kaalam-alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi nila sa kanya na ang mga Shadow Puppet ay ang pinakapiling grupo ng mga espiya na nakakatuklas ng anumang sekreto. Nagulat si Al nang marinig ito tungkol sa kanyang ina, at patuloy silang nagbabasa. Lumalabas na ang mga halimaw ay pinadala ng isang demonyo mula sa Antisburg, dahil ang kasintahan nito ay kinuha at napilitan siyang ipadala ang mga halimaw upang umatake. Dumating sila sa conclusion na ipinadala ni Antisburg ang mga halimaw upang salakayin ang bansa at nagpanggap na tutulong kapalit ng pagpapakasal sa prinsesa. Desidido si Al na iligtas si Fallis. Nagulat ang mga babae sa pangalan na kanyang binanggit dahil palaging ginagamit ni Fallis ang kanyang disguise magic kapag magkasama sila. Mabilis na itinuwid ni Al ang kanyang sarili at nagsasabi na bilang mga mamamayan ay tungkulin nilang iligtas ang prinsesa. Sinabi sa kanya ni Helen na mahirap makapasok sa Antisburg, ngunit inihayag ni Al na kinuha niya si Rick bilang kanilang gabay. Samantala sa kaharian ng Antisburg ay pinakilala ang prinsipeng si Nedeles, habang nakikipagpulong siya sa iba't ibang pinuno na nagnanais ng kanyang proteksyon mula sa mga pag-atake ng halimaw. Sinabi niya na iisa lamang ang kanyang banal na espada upang sila ay protektahan at marami pang bansa ang humihingi ng kanyang tulong, kaya lahat sila ay nagsisikap na mag-alok sa kanya ng mga matataas na deal para sa kanyang proteksyon. Nang maglaon ay tuwang-tuwa si Nedeles sa kanyang masamang plano at inutusan ng demonyong si Gazelle na salakayin ang marami pang mga bansa. Gayunpaman ay nais ni Gazelle na ihinto ang mga pag-atake dahil ayaw niya na makita ang kanyang mga kasama na isinasakripisyo, ngunit binugbog siya ni Nedeles at ipinaalala sa kanya na hawak niya ang kanyang kasintahan. Biglang pumasok si Fallis at sinabi sa kanya na hindi niya dapat tratuhin ng ganoon ang kanyang mga katulong. Pumasok ang isang bantay at nagulat na may pagkaantala sa karawahe para sa kanilang seremonya na ikinagalit nito. Bumalik si Fallis sa kanyang silid at nais niyang makita muli si Al, ngunit nasa labas si Nedeles at nagtataka sa kanyang pangalan na binanggit. Kinabukasan ay binisita ni Al ang mananahi para kumuha ng ilang damit at nangakong dadalhan sila ng mas maraming gulay. Sumama si Al sa iba at sinabi ni Rick sa kanila ang kwento. Sinabi niya sa kanila na magpanggap sila bilang mga mangangalakal para sa seremonya upang makapasok at hanapin ang bihag, at habang siya naman ay magtitipon ng mga halimaw upang mailantad nila na peke ang banal na espada ni Prinsipe Nedeles. Nalilito si Helen kung paano siya makakatipon ng mga halimaw at doon ay ipinahayag ni Rix na siya ay isang demonyo. Nagulat silang lahat at ipinaliwanag ni Rix na siya ay miyembro din ng Shadow Puppet at kinuha siya ng ina ni Al noong siya ay bata pa. Ibinunyag niya na napakaraming mga demonyo na nagpapanggap bilang tao at tila ang demonyong pinagbantaan ay umibig sa isang taong babae, ngunit ang babae ay nabihag ng prinsipe. Si Al ay nanumpa na ililigtas ang mga tao at sinimulan nila ang kanilang misyon.
Sila ay dumating sa Antisburg at matagumpay na nakalagpas sa mga tarangkahan. Tiwala si Al sa kanilang kasuutan na nagpapanggap bilang mga magsasaka, ngunit ang mga batang babae ay hindi humanga. Pinag-usapan nila ang kanilang plano na kung saan ay ang pagpuslit sa kastilyo at iligtas ang kasintahan ni Gazelle, at pagkatapos ay dalhin siya sa simbahan para makuha nila si Gazelle na aminin na peke ang kapangyarihan ng banal na espada. Habang papunta si Al sa kastilyo ay agad siyang hinarang ng bantay. Sinabi niya na siya ay maghahatid ng mga gulay sa kastilyo at inakala niya na ang kanyang plano ay epektibo, ngunit ito ay kahina-hinala kaya hinabol sila ng gwardya. Sinabihan ni Helen si Al na magpatuloy at inihagis siya sa kastilyo. Mabuti na lamang at napunta siya sa tamang kwarto. Ang mga gwardya ay tumatakbong papasok, ngunit ginamit ni Al ang kanyang farmer technique para sila ay mapabagsak. Sinabihan ni Al ang babae na sumama sa kanya para mailigtas nila si Gazelle, ngunit ang babae ay nakakadena at hindi makatakbo, kaya binuhat siya ni Al habang tinatakasan ang mga gwardya. Sa simbahan ang kasal ay isinasagawa at nang sila ay maghahalikan ay biglang natama ng pinto si Nedeles nang pumasok si Al. Tuwang-tuwa si Phallus nang makita siya, ngunit sinabi ni Nedeles na narito si Al para kidnapin ang prinsesa. Binunyag ni Al sa lahat na ang prinsipe ay ang kontrabida, at ang kanyang banal na espada ay peke. Tinanong ni Nedeles kung mayroon siyang patunay, dahil kahit na ang hari ay nagsabi kay Al na nakita niya ang kapangyarihan ng espada. Sinabi ni Al na mayroon siyang patunay, at biglang iniulat ng isang gwardya na ang kaharian ay inaatake ng mga halimaw, at kasama ito sa kanilang plano. Si Nedeles ay sinabihan ng mga panauhin na gamitin ang banal na espada, ngunit nang tawagin niya si Gazelle, ay nakita niya itong kasama na ang kanyang minamahal. Dinala ni Rick sa prinsipe ang banal na espada, ngunit nag-aalangan siya na ito ay kunin. Sinabi ni Al na ito ay peke, at inihagis ito sa isang halimaw, na sinira ito sa isang kagat. Pagkatapos ay isiniwalat ni Gazelle ang katotohanan sa lahat na kinokontrol niya ang mga halimaw gamit ang isang demonyong flute, at sinabing siya ay binabantaan ng prinsipe, at inuutusan na magpadala ng mga halimaw at salakayin ang maraming bansa. Tinanong ng hari si Nedeles para sa katotohanan, ngunit tumawa siya at sinabing huli na ang lahat dahil nagpadala na siya ng malaking grupo ng mga halimaw upang salakayin ang kabisera. Si Gazelle ay nalilito dahil kailanman ay hindi siya gumawa ng ganoong utos, at doon ay sinabi ni Nedeles na maaari mong akitin ang mga halimaw sa pamamagitan ng pagkalat ng kanilang bangkay sa paligid. Si Nedeles ay tuwang-tuwa, ngunit sina Rory at Helen sinabing hindi madaling babagsak ang kabisera, dahil pagkatapos ng kanilang huling pakikipaglaban sa mga halimaw, ay hiniling ng mga gwardya at adventurer kay Rory na sila ay sanayin, upang maprotektahan ang kanilang bansa. Naantig ang hari, at sinabi ni Al kay Phallus na hindi na niya kailangan na isakripisyo ang kanyang sarili. Nagmamadaling pumasok ang mga gwardya, at inutusan sila ni Nedeles na hulihin ang mga nanghihimasok sa bansa. Ngunit ibinaba nila ang kanilang mga sandata, dahil isiniwalat ni Rory at Helen na pumanig ang mga gwardya matapos nilang ipaliwanag sa kanila ang masasamang gawa ng prinsipe. Nagalit si Nedeles at sinubukang atakihin ng hari, ngunit napigilan siya gamit ang labanos at sinapak siya ni Al. Inaresto ang prinsipe, at niyakap ni Phallus si Al at nagsabi na mahal siya nito. Si Rory ay naguguluhan at nagseselos sa prinsesa. Sinubukang sabihin ni Al na ito ay hindi pagkakaunawaan, ngunit kahit ang hari ay nagpapasalamat sa kanya, at tinanggap siya bilang isang pamilya. Paalis na ang hari nang harangin siya ni Rix. Nagbigay siya ng isang liham na nagpapatunay na merong mastermind sa insidenteng ito, at binalaan niya ang hari na mag-ingat. Ang lahat ay nagdiwang sa guild, at sinabi ng Guildmaster kay Al na ang lahat ay humihiling sa kanya ng mga quest, ngunit ipinaalala ni Al sa kanya na ang gusto niya lang ay maging magsasaka. Binisita ni Phallus ang guild at nagbigay ng gantimpala sa mga adventurer para sa kanilang tulong sa pagtatanggol sa kabisera. Nagtataka si Helen kung bakit parang kilala niya ang prinsesa at nagpanik si Al, at pagkatapos ay bumalik si Phallus sa kanyang pagbabalat kayo. Opisyal na nakilala ni Phallus si Rory at nagkaroon ng kompetensya sa isang lalaki. Umalis si Al at bumisita sa kanyang pananim, ngunit sinundan siya ni Rory at Phallus, at tinanong siya kung sino ang mas gusto niya sa kanilang dalawa. Ngunit nag-focus lamang si Al sa kanyang pananim. Iniisip ni Rory kung may iba na ba siyang nagugustuhan, at sinabi ni Al na meron, kaya nagulat ang mga babae, at mabilis na tumakbo si Al palayo. Bumalik siya sa kanyang bahay at tumingin sa isang larawan at inalala ang isang batang babae na tinawag niyang Olivia. 15 years ago noong siya ay bata pa,
Mas marami ang kanyang naaani kesa sa kanyang ama. Tuwang-tuwa si Al ngunit ang kanyang ina ay nagalit dahil pinagtrabaho siya ng kanyang ama. Ibinahagi ni Al ang ilang patatas sa kanilang kapitbahay nang kanyang mapansin ang isang batang babae na hinahabol ng dalawang lalaki. Ang batang babae ay isang magnanakaw, at nagtataka si Al kung sino ito. Sinabi sa kanya ng mga kapitbahay na ang bata ay isang ulila na nakatira sa mga bundok at gusto siyang ibenta ng mga lalaki bilang alipin. Kinagat ng bata ang lalaki kaya nagawa nitong makalaya. Dinampot niya ang basket ng patatas at agad na lumayo. Kumakain ang batang babae ng patatas nang mahanap siya ni Al. Tumakas siya sa pag-aakalang huhulihin siya nito. Sinabi niya sa kanya na mas masarap ang patatas kapag ito ay niluto, at iniwan niya ang pagkain. Sa mga sumunod na araw ay patuloy niya na dinadalhan ang bata ng pagkain hanggang sa magkaroon sila ng pagkakataon na magkausap. Nagpakilala ang bata bilang Olivia at namangha kay Al na nagtanim ng napakasarap na pagkain. Biglang kumalam ang tiyan ni Al, at nag-alok si Olivia na seluhan sa pagkain. Ngunit si Olivia ay biglang nahuli ng dalawang lalaki. Nakiusap si Al at sinabi na huminto na si Olivia sa pagnanakaw. Ngunit sinabi sa kanya ng mga lalaki na kailangan nilang bawiin ang mga nawala sa kanila. Dumating ang ama ni Al at nalaman ang tungkol sa sitwasyon. Inalok niya ang mga lalaki ng 3 buwang halaga ng bigas bilang kabayaran, at masaya nilang tinanggap at umalis. Iniisip ni Al kung magiging okay lang sila, ngunit nag-aalala ang kanyang ama sa magagawa ng kanyang ina, at iminungkahi niya na kakailanganin nilang bawasan ang pagkain sa susunod na 2 buwan. Ibinalik ni Olivia ang mga ninakaw niyang patatas, at sinabi ng ama ni Al na maaari pa nila itong lutuin. Masayang pumayag si Al at inanyayahan si Olivia na tumira sa kanila sa bukid. Makalipas ang 2 taon ay tumulong si Olivia sa bukid kasama si Al. Gusto niyang magpahinga, ngunit nais ni Al na tapusin ang kanyang trabaho. Sinabi ni Al sa kanya na makipaglaro sa iba pang mga bata, ngunit sinabi niya na ang gusto niya lang ay makasama ito. Biglang tumakbo si Testa at hinahabol ng ilang bubuyog. Mabuti at dumating ang ina ni Al at napabagsak ang mga ito. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na sila ay patungo sa kabisera upang maghanap ng bagong bahay. Nagtataka si Al dahil maayos naman ang kanilang bahay, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga magulang na bantayan ang bukid habang wala sila. Nang makaalis ang kanyang mga magulang, ay tinanong ni Al si Testa kung bakit siya hinahabol ng mga bubuyog. Inihayag ni Testa ang isang mapa, na nagsasabi na mayroong isang malaking kayamanan sa kagubatan. Karaniwang mapanganib ang kagubatan, ngunit dahil wala na ang mga bubuyog kaya iminungkahi ni Testa na mahahanap nila ang kayamanan. Nakumbinsi si Al, at hiniling ni Olivia na sumama, ngunit sinabi sa kanya na maaaring ito ay mapanganib, at maiwan na lamang. Habang sila ay naglalakad, iniisip ni Al kung bakit laging nakadikit sa kanya si Olivia, imbis na dapat maglaro kasama ang ibang mga bata. Inihayag ni Testa na si Olivia ay nabubuli kapag siya ay walang kasama. Nagulat si Al nang ito ay marinig, at napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit naghahanap ng bagong tahanan ang kanyang mga magulang. Dumating sila sa lokasyon sa mapa, at nakatapak sila ng isang bato na nagbukas sa lupa at sila ay nahulog. Sa loob ay nakakita sila ng bato na may hindi maintindihang marka. Hinawakan ito ni Al at nagsimulang kuminang, at ang lahat ay nagdilim, at lumitaw ang napakalaking halimaw at nilamon siya nito. May isang pagsabog ng bulkan at umuulan ng apoy, at nang magising si Al ay nakita niya si Olivia, at bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang dibdib. Pumasok si Testa, at si Al ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kagubatan. Lumabas sila at nakitang nawasak ang lahat at natatakpan ng abo ang paligid. Nawasak din ang tulay palabas ng bayan kaya wala silang paraan para makakuha ng tulong sa kabisera. Ang pagkain ay naka-budget, ngunit hindi ito sapat para sila ay makasurvive. Sinusuri ni Al ang sakahan para sa pagkain, ngunit lahat ito ay nawasak. Biglang naramdamang muli ni Al ang sakit ng kanyang dibdib, ngunit nag-aalala pa rin siya sa paghahanap ng pagkain para kay Olivia. Kinagabihan ay pumasok si Olivia sa tolda ng matanda upang magnakaw ng pagkain, ngunit naalala niya si Al na noon ay nagmakaawa para sa kanyang pangalawang pagkakataon, kaya napigilan niya ang sarili. Kinabukasan ay pinagsama ni Olivia ang kanilang pagkain upang ibigay ang lahat kay Al. Nagtanong si Al kung bakit mas maraming pagkain kaysa sa karaniwan,
Nagsinungaling siya at sinabi na dumating ang tulong mula sa kabisera. Ngumiti si Olivia at sinabi na hindi na siya makapaghintay na kainin ulit ang gulay na kanyang mapaparami. Sa mga sumunod na araw ay patuloy na ibinibigay ni Olivia kay Al ang kanyang pagkain, at kalaunan ay bumagsak ito habang iniisip si Al. Nagtataka si Al kung bakit wala pa si Olivia. Biglang sumugod si Testa at sinabi na natagpuan nila ang bangkay ni Olivia. Sinabi ni Testa na siya ay nagutom. Ngunit si Al ay nalilito at iniisip na sila ay nakakuha ng tulong mula sa kabisera. Sinabi ni Testa na wala pa silang nakukuhang tulong mula sa kabisera, at napagtanto ni Al kung ano ang ginawa ni Olivia para sa kanya. Sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ni Olivia, at naalala niya ang kanyang pangako na magtanim ng mga gulay para sa kanya. Isang araw pauwi na si Al upang mag-report sa guild nang madatnan niya ang walang malay na batang babae, at dinala niya ito pabalik sa kanyang bahay. Nang magising ang babae ay inisip niya na siya ay kinidnap. Sinubukan ni Al na ipaliwanag na nag-alala lang siya nang makita siya sa daan na walang malay. Nagpakilala ang batang babae na Linnea at papunta siya sa Royal Capital para mag-issue ng quest sa guild. Nag-alok si Al na magsabay na lang sila dahil patungo rin ito sa guild. Nang bumisita si Rory sa bahay ni Al ay nakita niya si Linnea at nag-isip ito ng hindi maganda. Nakita niya pa na suot nito ang damit ni Al kaya tumakbo siya ng umiiyak. Nagpunta sila sa guild kung saan pinakinggan ni Helen ang kahilingan ni Linnea. Sinabi niya na may kakaibang nangyayari sa kanyang bayan ngunit nahihirapan siyang ipaliwanag. Sa palagay ni Helen ay masyadong malabo ang kahilingan ngunit ito ay tinanggap ni Al. Nang ihayag ni Linnea na siya ay mula sa bayan ng Gull Town ay nagulat si Al. Dahil kilala ang Gull sa pagkakaroon ng pinakamahusay na asparagus sa mundo, at hindi na siya makapaghintay na pumunta doon. Naghahanda silang umalis ngunit nagtataka si Linnea kung bakit napakabait ni Al sa kanya, at inisip niya na may lihim itong motibo, dahil itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang mga lalaki ay parang lobo. Pero kahit na ganon ay sisikapin niya pa rin na magtiwala. Samantala si Rory ay nanunood at nagseselos. Habang sila ay papunta sa Gull Town ay hinabol sila ng napakaraming orcs, at hindi nakayanan ni Al ang emosyon dulot sa kanyang nakaraan. Nang magising si Al ay napansin niya ang isang pendant na nakasuot sa kanya. Sinabi ni Linnea na ito ay nakakatulong para kumalma ang isipan. Pagpasok nila sa bayan ay napansin ni Al na map ang hawak ng mga gwardya sa halip na sandata. Sa palengke, nakita ni Al ang isang stall at mabilis na nag-order ng tuhog ng asparagus. Habang nagluluto ito ay sinubukang itanong ni Al kung may napansin ng lalaki na kakaibang nangyayari. Sinabi ng lalaki na maayos ang lahat at binigay kay Al ang kanyang pagkain ngunit ito ay ganap na nasunog. Nalilito si Al ngunit napagtanto niya na kakaiba ang kinikilos ng lalaki. Biglang tumagilid ang isang kariton at nang tingnan ni Al ang lalaki ay kakaiba rin ang kinikilos nito. Biglang may bumuhat kay Al at dinala sa malayo. Maya-maya ay bumisita si Al sa bahay ni Linnea. Ang pamilya ni Linnea ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng pendant at nagpapasalamat siya sa pendant dahil hindi siya kumikilos ng kakaiba kagaya sa ibang tao. Tinanong ni Al kung nasaan ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na simula nang naging kakaiba ang bayan ay nawala sila. Ang mga taong bayan ay pawang nababaliw at hindi makapag-usap ng normal. Dumating ang namumuno sa bayan na may pangalang Lemuro Horn, ang taong nagsimula ng rebolusyong asparagus. Tinanong siya ni Al tungkol sa bayan. Sinabi sa kanya na ito ay isang mahabang kwento at iniimbitahan siya sa kanyang mansyon. Ngunit si Al ay binuhat ulit palayo. Nang maglaon, bumisita sila sa bahay ni Lemuro at sumama sa kanya sa hapunan. Nagtanong si Al tungkol sa bayan, ngunit bigla siyang pinalibutan ng sandata. Sa isang iglap, nagawang talunin ni Al ang lahat ng mga gwardya, at pagkatapos ay sinubukan niyang atakihin si Lemuro ngunit humarang si Linnea. Inihayag ni Lemuro na si Linnea ay nagtatrabaho para sa kanya, at nagpakita ang demonyo na may pakana ng lahat. Ipinahayag ng demonyo na inilagay niya ang kanyang kapangyarihan sa isang kristal, at inilagay ito sa estatwa ng Diyosa sa bayan, upang makontrol niya ang mga tao. Plano niyang gawin din ito sa kabisera, matapos niyang marinig ang tungkol sa pagkatalo ni Al sa demonyong general, at sa masamang dragon, binalak niyang maglagay ng kristal sa katawan ni Al, at kontrolin ang kabisera. Inihayag ni Linnea na wala siyang pagpipilian, dahil ang kanyang mga magulang ay na-hostage. Habang ang demonyo ay naghahanda upang ilagay ang kristal kay Al, siya ay naghagis ng isang bato at nagkaroon ng pagsabog at nawasak ang estatwa ng Diyosa. Nataranta ang demonyo sa nangyari,
at ipinaliwanag ni Al na ang bato ay hudyat lamang sa kanyang mga kaibigan. Nagulat ang demonyo dahil sa buong oras na ito ay nakabantay si Linnea, ngunit ibinunyag ni Al nang makarating siya sa bayan ay sinundan siya ni Rory at Helen at napansin nila na may kakaiba sa bayan at agad na nag-imbestiga. Sinabi sa kanya ni Al na ito ay tapos na. Ngunit kinontrol ng demonyo si Lemuru bilang kanyang hostage. Inilabas ni Al ang asparagus at puwersahang pinakain kay Lemuru. Pinaalala niya kay Lemuru ang kanyang pag-ibig sa asparagus at nagawa niyang makawala sa kontrol ng demonyo, at pagkatapos ay sinuntok niya palayo ang demonyo. Nagpasalamat si Linnea sa kanyang tulong at binigyan siya ng halik na labis na kinainis ng dalawa. Sinabi niya na kapag siya ay tumanda ay hahanapin siya at aagawin siya sa iba. Kinabukasan ang tatlong babae ay tumutulong sa bukid. Napansin ni Falles ang mga pendants na parehong nakuha ni Helen at Rory kay Al at nagselos ito. Bigla nilang narinig si Al na sumisigaw sapagkat may malaking damo na tumubo sa kanyang pananim. Siya ay nagagalit na malaman na napakarami na ang lumago at hindi niya ito napansin. Pumunta sila sa lungsod upang magbenta ng kanilang mga gulay. Nagtago si Falles nang makita niya ang kanyang ama sa pagbabalat kayo nito. Nagtanong ang hari kung kailan niya kukunin si Falles bilang kanyang asawa. Ngunit wala ito sa isip ni Al. Nag-alok ang hari ng mas malawak na lupain at mga bagong kasangkapan sa pagsasaka na siyang nagtulak kay Al para maengganyo. Sinubukan siyang pigilan ni Rory kaya binato siya ni Falles ng patatas ngunit kay Al ito tumama. Nakita ni Al ang isang malaanghel na imahe at sinusubukan siyang kausapin. Ngunit hindi nagtagal ay nagising siya sa harap ng hari. Nang maubos na ang paninda ay naghiwalay na sila at hindi na makapag-ante si Al na puksain ang damo na tumubo sa kanyang pananim. Pauwi na siya nang madaanan niya si Rix at ipinakita ang herbicide na gagamitin niya para sirain ang mga damo. Bigla silang nakakita ng ilang lalaki na nanghuhuli ng batang babae para ibenta. Lumapit si Al sa kanila at madaling natalo ang mga lalaki. Ang batang babae ay may pangalang Urea at isa siyang demon. Nakilala siya ni Rix dahil siya angkay sa isang anak ng Demon King. Humingi ng tulong si Urea upang iligtas ang mga demonyo dahil ayon sa kanyang attendant na si Volp Doma ay hindi naligtas sa kanilang lugar at nagbukas ito ng portal upang siya ay manatiling ligtas. Gusto niyang bumalik at iligtas ang mga demonyo, ngunit sinabi ni Rix na ang teritoryo ng demonyo ay nasa kabilang panig ng karagatan at aabutin ng 3 araw gamit ang mabilis na bangka. Tinanggap ni Al ang trabaho at iniabot ang kanyang herbicide kay Rix at nagbili na alagaan ang pananim. Sinabi ni Al na mayroon siyang mas mabilis na paraan upang makarating doon, at sa wakas ay bitbit niya si Urea habang tumatakbo sa tubig. Nagulat si Urea at sinabihan siyang huminto. Ngunit sinabi ni Al na lulubog sila kapag siya ay tumigil. Narating nila ang teritoryo ng demonyo, at nagpapasalamat si Urea na nakarating sila ng napakabilis. Biglang sumulpot si Doma at nagsimulang umatake sa kanila. Naiwasan ni Al ang pag-atake ngunit patuloy na umaatake si Doma gamit ang kanyang mahika, at maging si Urea ay kanyang inaatake. Nagawa ni Al na matalo si Doma, at naguguluhan si Urea kung bakit siya ay inaatake. Bumangon muli si Doma at nag-charge ng isa pang pag-atake, ngunit biglang dumating ang nanay ni Al at natalo niya ito. Ibinunyag niya na narinig niya mula kay Rix ang kanyang misyon at sumunod upang matiyak ang kanyang kaligtasan, at hinala nila na si Doma ay kinukontrol ng isa pang demonyo. Pagpasok nila sa kastilyo ay nalaman nilang patay na ang mga gwardya. Nagtataka si Al kung ano ang nangyari. Iniisip ng kanyang ina na sila ay kontrolado at pinaglaban sa isa't isa, tulad ng kung paano lumitaw na kontrolado si Doma. Nagmamadaling pumasok si Urea sa silid at natagpuan ang kanyang ama na nakahandusay. Nakahanap si Al ng isang bantay na buhay pa at kinausap niya ito, subalit biglang naglabas ng espada ang nanay ni Al upang paslangin si Urea. Mabuti na lang at napigilan ito ni Al. Ibinunyag ni Al na una pa lang ay alam niya na hindi siya ang kanyang ina, dahil kung siya, ay yayakapin siya nito hanggang sa madurog ang kanyang mga buto sa sandaling makita siya nito. Bumalik siya sa kanyang tunay na anyo, at nabunyag na siya talaga si Olivia.
Nagulat si Al kung paanong buhay pa ito, dahil nasaksihan niya noon ang kanyang kamatayan. Ipinahayag ni Olivia na siya ay muling nabuhay at salamat umano sa kapangyarihan ng Evil God. Ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at inatake si Urea at mabilis na iniligtas ni Al. Nag-iwan ito ng malawak na marka sa bundok na siyang ikinagulat ni Al. Namamangha si Olivia dahil mabilis siyang nakaiwas sa kanyang atake, at dahil daw ito sa kapangyarihan ng Evil God na nakakulong sa kanyang katawan. Nalilito si Al kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Olivia na ang kanyang nature lover skill, na nagpalakas sa lahat ng kanyang status, ay talagang isang kasanayan mula sa Evil God. Hindi naniniwala si Al, dahil hindi pa niya nakilala ang Evil God, ngunit sinabi sa kanya ni Olivia na nagkita na sila. Nangako siyang ipapaliwanag ang lahat kung magpasya si Al na sumama sa kanya, at mabuhay ng magkasama kagaya ng dati. Nawala na sa sarili si Al, nang tawagin siya ni Urea ay bumalik ito. Nagalit si Olivia sa kanyang pagharang at sinakal niya ito. Sinubukan ni Al na pigilan ngunit wala siyang kakayahan. Sinabi sa kanya ni Olivia na kung tatanggapin niya ang kapangyarihan ng Evil God, ay hahayaan niyang mabuhay si Urea. Sinabihan ni Urea si Al na tumakbo at hayaan na lang siya, kaya nagalit si Olivia at nagpasya siyang tapusin. Nakalaya si Al, at bago umatake si Olivia ay biglang nag-activate ang pendant ni Al, at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay tumigil ang paligid. Naguguluhan si Al sa nangyayari, ngunit muling lumitaw sa harap niya ang malaanghel na imahe. Ipinakilala niya ang sarili bilang Diyos ng kabutihan. Sinabi niya sa kanya na salamat sa kanyang pendant dahil nagawa niyang lumitaw, at nagawa niyang patigilin pansamantala ang oras. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang sirain ang kapangyarihan ng Evil God sa loob niya, at bigyan siya ng sarili niyang kapangyarihan, na magbibigay daan sa kanya para lumaban. Hinawakan ang kanyang kamay at binigay sa kanya ang kapangyarihan, at pagkatapos ay ibinalik niya ang oras, upang bago maatake ni Olivia si Urea ay magagawa niya itong pigilan. Ginamit ni Al ang kanyang bagong kapangyarihan at nag-alala si Olivia, ngunit isang grupo lamang ng halaman ang lumitaw. Ang lahat ay nalilito at naisip ni Olivia na ito ay walang kwenta, ngunit ito ay mabilis na lumalaki, at si Olivia ay nahuli ng kanyang mga baging. Nagawa niyang makalaya at naglabas siya ng espada. Inatake niya si Al ngunit ginamit niya muli ang kanyang kapangyarihan at nakagawa ng pader na baging. Ang mga baging ay muling kumapit sa kanya at naigapos ito. Si Doma ay nagmamadaling pumasok at inatake si Olivia. Mabilis niyang sinuri si Urea at natutuwang hindi nasaktan. Si Olivia ay tila hindi nasaktan mula sa pag-atake at gumanti sa kanyang sariling mahika. Nagdash ito upang tapusin si Doma, at mabilis naman na nakiusap si Al na tumigil na siya. Pinakinggan naman siya ni Olivia, at bago umalis ay sinabi niya na muli silang magkikita na silang dalawa lang. Marahas na tinanong ni Doma ang relasyon ni Al kay Olivia. Pinigilan naman ito ni Urea dahil siya daw ang nagligtas sa kanya. Ayaw pa sana niyang tumigil nang dumating ang Demon King. Ipinaalala sa kanya na kahit na ano ang mangyari ay siya pa rin ang nagligtas sa kanila. Ipinaliwanag ni Al na si Olivia ang nakakabata niyang kapatid, at nagtanong si Al kung may alam ba sila sa Evil God, ngunit maging ang Demon King ay walang gaanong impormasyon sa mga Diyos, at ipapaalam na lang sa kanya kung sakali na may makuhang impormasyon. Nalungkot si Urea na aalis si Al at niyakap niya ito. Agad na nagseselos si Doma sa kanila, at inakusahan niya si Al na sinusubukang akitin si Urea. Pagbalik niya sa bukid ay nakita si Testa na tumutulong sa kanyang mga pananim. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari, at nagtanong kung naaalala niya nung araw na nagpunta sila sa gubat, ngunit naaalala lamang ni Testa na hinimitay siya at ang pagsabog ng bulkan. Pinasasalamatan siya ni Al sa pagtulong sa bukid at inanyayahan siya na bisitahin ang Royal Capital kasama niya, ngunit sinabi ni Testa na abala siya sa kanyang pangingisda. Pag-alis ni Al ay sinabi ni Testa na hindi siya makaalis sa village sa hindi malamang dahilan. Habang pabalik si Al sa capital ay nakatagpo siyang muli ng orcs. Siya ay nakapagpasya na ito ay labanan. Sinuntok niya ito ng buong lakas, ngunit napatumba lamang ito at muli siyang hinabol. Muli ay nailigtas na naman siya ng tatlong adventurer, at iniisip nila na kung humina na si Al, dahil hindi niya matalo ang isang orc na pinagtaka niya rin. Pagbalik niya sa guild, ay sinabi niya kina Helen at Rory, at nalilito sila kung paano makakaligtas ang isang orc sa kanyang suntok. Nang tignan nila ang kanyang status ay bumaba ito ng husto. Napagtanto ni Al na binigyan siya ng good god ng kapangyarihan,
at inalis niya ang kapangyarihan ng Evil God sa kanya. Sinabihan siya ni Helen na huwag mag-alala, dahil mas malakas pa rin siya kaysa sa karaniwang adventurer. Biglang dumating si Rix at naghatid ng isa pang sulat mula sa kanyang ina. Sinilip ito ni Helen at Rory, ngunit may babala sa kanila tungkol sa paggawa ng moves kay Al. Iniisip nila kung ang kanyang ina ay pinapanood sila sa mga oras na ito, at naalala din nila na isa siyang dating commander ng Shadow Puppets. Si Al ay patuloy na nagbabasa, at sinabing patuloy siyang nag-iimbestiga tungkol sa mga nangyayari. Pag-alis ni Rix ay nasalubong niya si Falez. Gusto niyang makasama si Al, ngunit kapwa nagseselos sina Rory at Helen. Habang nagsasaya silang lahat, patuloy na nagtataka si Al kung bakit biglang sumulpot si Olivia, at kung ano ang koneksyon ng Evil God sa mga demonyo. Marami pa siyang mga bagay na hindi alam, at sinusubukan niyang i-enjoy ang kanyang sarili, kasama ang mga kaibigan. Iniisip niya kung paano niya nakilala ang bawat isa sa kanila, at ang mga pakikipagsapalaran nila, at determinado siyang lumakas, para maprotektahan niya sila, at maprotektahan ang kanyang mga pananim, at sa malayo ay nakasubaybay sa kanya si Olivia. チャンネル登録お願いします。